Magandang tanghali, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao! No, ito na naman si Kalahing Saman. Magpatuloy po tayo sa punto komentaryo. Dito na po tayo mga kalahi. Mayroon na naman tayo ngayong payuhan. No? Ito pong payo natin ay patungkol po ito sa isang senador. Isang senador na talagang mapansin mo talaga kung saan o ano talaga ang pakay ng taong ito. No, ito pong si Senador Marco Lita, no, Rodante Marcolita, no. Ito po, sir, no, ito po ang payo ko po sa inyo, sir, dahil ikaw po ay iglesia ni Cristo o iglesia ka ni Manalo, no. Ibig sabihin, mayroon po kayong natutunan sa salita ng Diyos. Bawal magsinungaling, no. Bawal manglinlang, magsinungaling, bawal manlinlang, at higit sa lahat, bawal magmataas sa sarili kung alam mo yan, no? Yun talaga ang payo ng Biblia, no? Kaya ikaw, Mr. Marcolita, no? Ito po ang payo ko po sa inyo na yung paggawa mo yung amendments, yung pag-aminda, no, sa tinatawag na Senate rules na pwedeng magboto sa botohan ang mga kasama mo na wala diyan sa plenaryo, wala diyan sa Senado na pwedeng magboto. Yun po'y isang napaka pangit, no? Pangit talaga para sa isang trabahante, opisyal ka ng gobyerno, ngunit ikaw po'y tumatanggap ka ng suhol, tumatanggap ka ng sweldo, na yung sarili mo'y nakikitang nagtatrabaho o nasa bahay ka lang, nagtatago, tapos pwede ka nang magboboto, no? Hindi napakapangit tingnan bilang opisyal, hindi sang-ayon ang taong bayan, hindi sang-ayon ang mga Pilipino na ganyan kayo magtatrabaho, no? Na kahit na wala ka diyan, nasa bahay ka lang, pwede kang magboto, pwede kang magtatrabaho online, no? Wala 'yon. Hindi 'yon na pandemic. Wala po tayo sa national emergency, no? Ikaw, Mr. Senator, no? Kailangan abogado ka, tapos may ano ka pa, may karanasan ka pa patungkol sa yung mga sermon sa Biblia, sermon sa simbahan. Ngunit yung balak mo talaga ay napakalinaw na gusto mo talaga yung kasama mo sa majority ay makabuto at magpatuloy kayo na maghawak sa Senado, no? Yun ang gusto ninyong mangyari. Kaya gusto ninyong makabuto si Bato de la Rosa, na alam naman natin na siya po'y positive, na alam naman ng taong bayan na siya po'y wanted, na siya po'y nagkasala at kailangang harapin na itong pagkakasala niya sa human tinatawag na crimes on humanity, no? Kailangang harapin niya. Kaya ikaw, Rodante Marcolita, mag-isip ka, no? Huwag mong amidahan ang rules dahil hindi 'yon i-apply sa panahong ito dahil wala itong pandemic, walang national emergency, walang mga pangyayari na napakatindi, nag-collapse yung Senado, nag-collapse yung Senate building o ano bang mga nag-collapse diyan, kaya walang national emergency. 'Yun, pagkatandaan mo 'yun, Senador Marcolita, no? Abogado ka pa naman, no? Nagpakita ka lang na talagang tagapagtanggol ka talaga, no, sa tinatawag na mga taong may problema, no, may kaso. Yon. Tapos pag makulong itong si Jinggoy Estrada, pwede na rin siyang bumuto, pwede na rin siyang magboto, no, lalo na sa impeachment trial ni BP Duterte. Yun talaga ang sadya nyo, yun talaga ang layunin ninyo, o mga senador, Duterte senators. Yun ang sadya niyo, yun ang pinakalayo ninyo, no? Yun talaga. Kaya lang hindi yun papasa dahil palagan talaga ito sa mga 11 solid 11 minority, no? Yung mga minority na yan, napakatindi yan, no? Hindi kayo mananalo sa kanila, no? Kahit yung spin ninyo ay talagang nangunguna sa inyo, Mr. Marcolita. Kaya tinuturuan at talagang pinapayuhan kita, no? Lalo na gano ka, si iglesia ka ni Manalo, no? Membro ka, no? Huwag mong ipahihiyain ang iglesia niyo. Huwag kang magiging, bakit naman ito pong Church of yung INC, bakit naman hindi ito tiniwalag itong klaseng tao ito, kitang-kita naman itong klaseng tao kung paano siya nagiging politiko, may mga anomalya, no? May mga anomalos. Ito ba, nagbigay ba ito ng kapulo ito, yung mga natanggap niyang pera? Isang tanong ko lang sa taga-INC, itong namuno sa INC, Iglesia ni Manalo, no? Ito ba yung nagbigay yung naggasto niya sa tinatawag eleksyon na kinukunan ba ito ng kapuo or tithes? Kaya nga
ito pong palusot ni Marcolita parang may ano may something na talagang lumusot lang siya, no? Sinasabi niya na ito po donation lang, ito po ito po ibigay lang na hindi pa para naman ay hindi 'yun siya isisingilin sa ikapo yata or tithes, no? Kaya tanong ko lang 'yan, no? Isang tanong ko lang na binigay ba kaya niyong kapulo na binigay ng pira na binigay para sa kanyang pangampanya, no? Kaya Marcolita, no, Mr. Marcolita, no, sana sir, no, maunawaan mo 'yun. Abogado ka pa naman at saka may background ka patungkol sa Biblia, salita ng Diyos. Kasi ay INC ka or Iglesia ni Manalo ka, no. Kaya sabihin ko sa inyo na huwag masyadong pahalata, sir, no. Napakahalata itong mga layo ninyo, no. Ito po'y ano, intindihin mo. Pag kayo naman ang judge diyan, o kayo naman ang ginawang judge sa trial, ayusin niyo yung pagka-judges ninyo, no. Mga senador kayo na pinili ng bayan, no? Kaya lang hindi mo pa na-aksyonan yung pinapangako mo sa taong bayan. Nitong less 2,000 na kuryente ay walang mababayaran. Hindi pa 'yon, no? Pareho lang kayo ni pare-pareho lang kayong dalawa ni Cayetano. Para kayong dalawa nagka-match talaga yung mga ugali ninyo, no? Gamit-gamit pa kayo ng mga verses, no? Napakapangit 'yon. Napakapangit na imahe gagamitin ng mga verses sa Biblia. Alam naman natin na ang verses sa Biblia, ito po'y salita ng Diyos, banal po ito. Tapos yung gumagamit na napakaliwanag at saka nakikita sa mga ebidensya na kumbaga nagpalusot, nagiging sanhi ka ng kaguluhan, sanhi ka ng division, sanhi ka ng kumbaga may pinoprotektahan, no? Yun talaga, no, nakikita ka ng tao ng bayan. Kaya ang payo ko sa inyo, Mr. Marcolita, sir, no, ayusin mo yung pagka-senador mo at huwag ka nang magsisinungaling at saka huwag ka nang magplano ng pagprotekta sa mga nagkasala sa batas, no? Talagang habulin ang sinumang lumalabag sa batas, no? Hindi na pwedeng magbubuto pa yung mga senador na wala diyan, no? Kailangang physical appearance nandiyan yon, Mr. Marcolita, no? So igalang natin ang ating gobyerno, igalang natin ang ating presidente, sa halip na atin pong kontrahin, tayo po'y magpakumbaba, no? Sa ating gobyerno dahil pag gawin mo ito, ginagawa mo ito sa Diyos dahil walang tinatayong gobyerno maliban Diyos ang nag-approve nito sa Romans chapter 13 verse 1 up to 3. God bless.